Hindi niya ako. Ang unang sumilap sa kanya yung ulo. Naglalaglagan yung balat niya. Kung ano ginawa sa anak ko, ganun din dapat gawin sa kanya para patas. Ay daladalang gasolina. Saka lighter, sinilaban kagad. From the very beginning, meron silang criminal intent. So bakit pa kinakailangan mag-sorry? Eh wala nga awa nilang ginawa yung bagay na yun. Pag sinabi kasing psychopath, bahagi siya ng antisocial personality disorder. Siya ay isang tao na walang pakialam, napaka-manipulative, very cunning. At the same time, sila yung mga tipo na pag may ginawa silang mga plano against a particular individual, na doon na binubuhos nila yung galit nila. Pero well-planned siya to the point na pag may ginawa na siyang aksyon, wala siyang pakialam, hindi siya nakukonsensya, walang guilt feelings. Sasabihin mo sociopath, they are more into yung sasabihin na natin na dahil sa galit, dahil sa yung matindi na pangyayari sa buhay nila, gumagawa sila ng mga certain actions na kumisan nagiging impulsive sila. Itong term na sociopath tsaka psychopath, under lang siya ng tinatawag na antisocial personality disorder. Ito yung sa lahat ng personal disorder na masasabi nating pinaka-prone na maging isang offender. Pinaka-prone na maging isang kriminal. Bakit? Kasi meron silang personality. Wala silang empathy sa feeling ng ibang tao. Yung aggressiveness na kapag kinonfront mo sila, may tendency silang maging violent agad o maging magalit agad. So yung mga taong ito, sila yung laging laman ng presinto, laging laman ng barangay, kasi nga yung personality nila salungat sa rules ng ating society. Sila yung mga kriminal na wala kang masyadong makikitang palatandaan sa kanilang panlabas na anyo. Ibig sabihin, sila yung mahirap i-identify. Na-monitor ko sa radyo na sinasabi sa akin na meron daw sunog. Anong sunog yan? Kaya nga sinabi, binusan daw ng gasolina. Nandiyan naman yung ambulansya ng Barangay Pitugo, pati yung rescue team natin. Dali-dali, pinarioritize namin yung safety ng biktima. May tumawag sa amin sa ospital. Then dumating kami, tumawag kagad sa ospital, tinignan namin yung kalagayan ng biktima. Doon nakita nga namin na sunog yung katawan niya. Ang unang sumilap sa kanya yung ulo. Blue yung flame na nakita ko. Kasi nandito ako, nakatayo ako eh.
Pagkuha namin kay James, naglalaglagan yung balat niya. Ang suspect natin dito si Gregorio Adan. Pumunta doon, may daladalang galon na mayroong gasolina. Tsaka lighter, sinilaban kagad yung Na-recover namin doon sa crime scene yung plastic bottle of 1.5 Coke na nakalagay sa isang plastic din para siguro na hindi halata na kung anong laman nun nung pumunta siya doon sa lugar. Kasi ang tanong ko, paano nakakuha ng gasolina yan? Bumili ba ng gasolina sa gasoline station yan? May motor bang pinaihiyan? May nakapagsabi sa akin na ang suspect ay dating maintenance sa isang kumpanya dyan. Ito'y nangangalaga ng lawn mower o grass cutter. Yung grass cutter daw ay gumagamit ng diesel. Maaaring doon yan pinuha. Pag ang tao was already pushed to the wall, you will do whatever is available. Siguro wala naman siyang barit, di ba? Wala siyang kutsilyo. Ang naisip niya is gasolina. Kasi alam naman natin, may mga gasolina na binibenta ng nakabate lang sa tabi-tabi. Wala na akong ibang opportunity. O baka wala na akong maging ibang pagkakataon. Nandito na samantalayin ko na yung pagkakataon. Nandun na yung intensity, nandun na yung heat nandun na yung passion. So, ang tendency mo, kung ano yung madampot mo, kung ano yung nandyan, gagamitin ko. Nung gabi na yon, kauuwi lang nung babae, nung asawa, nung kinakasama, umupo doon, tapos si James, may dumating, si Junior, yung alias Junior. Pagdating niya dito, huminto siya. Tapos sinabi niya, hindi talaga kayo titigil. Umalis siya. Maya-maya bumabalik na siya. Paglapit niya dito pa lang, mabilis na. Oh, eto, may regalo ko sa'yo. Pinuhos niya, inanuhan niya. Sumilab na sa amin. Ayun nga si James, ang pinaghihinalaan niya dahil nagsimula yan dahil yan sa isang tao dyan na nagsabi na may ginagawa kami dyan sa hagdanan. Yung araw na yun kasi nakatambay lang talaga kami nun. Nasa taas si James ng hagdanan. Ay, ang hagdanan na yan, nasa baba ako. May dumaan na isang lalaki, ayun yung nagsabi sa kanya. Doon siya nagsimula kay James na nagselos. Doon sa part na yon, madilim doon Lagi siya nakatayo doon. Nakikinig din pala siya tuwing nandito kami. Nag-aabang na siya. Laging daan niya pa ganun. Lagi siya biglang dumadaan dito. Pabalik-balik siya. Buong isang linggo na yon, ganun yung ginagawa niya. Tapos minsan nakikita ni Jesseline, alas 10 ng gabi, nakatayo dyan. Dito sa may hagdan. Dito nakatira sila James, yung binuhusan niya. Nakatayo dyan, tapos nakatingin doon. Ayon sa magulang ng biktima, one time, kinumpronta siya ng suspect at inaabangan daw sa trabaho. Inabangan daw siya sa gate ni Adan Gregorio. Sinabihan daw na tigilan daw asawa niya. Pinawali-wala ng anak ko yun kasi wala naman talaga. Itong biktima at saka yung ex nitong suspect ay naging magka-close. Parating magkasama. Itong suspect, kahit sino nga daw, pinagsisilusan ito. Kahit na wala naman na sila kasi ex na nga lang yung nila. Siguro kung nakikita nitong ex na bakit magka-close na sila, yun, nagsilos. Talagang hindi ko na kinaya, nagdesisyon ako, pumunta ako ng barangay. Nasabi ko, gusto ko maghihiwalay kami, yun sa tama lang. Nag-usap kami sa barangay, nag-usap naman na, nag-okay na siya. Pagtapos nun, nanggugulo na naman siya. Sinasabi ni ma'am is, kahit na mga dati niyang katrabaho, pinagseselosan, yung mga barkada, mapababae man, mapalalaki, pinagseselosan, pati kahit babaeng mga kaibigan niya, tinitreat din daw po ni suspect. Matagal na rin na nakatira rito. Halos more than 5 years na.
Puro ganyan pinagseselosan ng away nila lagi. Yun. Every time na mag-aaway, selos. Pati nga ako napagselosan din. Pati yung 3 kapitbahay din dito. Ito nga, ang nakita naming motibo dito ay crime of passion or jealousy. So kaya siya tinawag na criminal by passion is because of the silakbo ng damdamin. Nadala lang sila ng damdamin. Pwedeng anger, pwedeng jealousy, pwedeng envy, di ba? Kasi magkaiba yung selos at saka yung inggit, di ba? Yun nga yung mga mahirap na kalaban eh. Yung nagseselos at saka yung naiinggit. Kasi hindi mo alam, meron ka palang kaaway. Sinampa namin ang frustrated murder dahil talagang mayroong intensyon na patayin itong biktima. Mayroong pagpaplano. Una-una, bumili ka ng gasolina. Plinano niya na talagang pag sinunog ang tao, possible na mamatay. Kung nagkataon, baka namatay itong biktima. And based naman doon sa nadamay, sinampan din namin ng physical injury ito na may penalty ng 6 months yung physical injury. Pag sinabi nating murder, usually pinagplanuhan, tapos masyado mo siyang talagang determinado kang gawin yon, gumawa ka ng iba't ibang pamamaraan. Katulad ng sinunog mo yung tao, ayan, nilason mo yung tao. From the very beginning, meron silang criminal intent. Iba kasi yung heat of, the moment na tinatawag. Dito ko makita ko yung mukha ng lalaking yung mga asawa nito. Hindi na mabuti. Hindi mo matawag ginawa niya sa akin. Hindi niya ako. Hindi na maintindihan mo ito na sabi ko. Kaya ako ginawa yan kasi may ginawa ka sa akin. Una-una, di ba, ang inisip niya, siya yung binetray. Pangalawa, may mali kang ginawa sa akin eh. So, kailangan gumanti ako. Pangatlo, hindi talaga siya gaganti dun sa biktima. Parang sa kanya, impulse niya, kailangan. Baka ang nangyari, ang inisip niya talagang gagantihan ko sana itong kung sino man yung kaumpukan niya para maintindihan na eto, makilala niya, ako yun. So, bakit pa kinakailangan mag-sorry? Wala nga awa nilang ginawa yung bagay na yun. Mas makikita mo yung sociopathic behavior rather than the psychopath behavior. Actually, sa ating pag-aaral, meron tayong tinatawag na criminal etiology, no? Yung origin of crimes and criminal. So, unang-una na hanggang ngayon, pinaniniwalaan natin yung biological, genetic, na historically, parents, particularly father who are criminal, they have the tendency to produce a criminal child. Tinatawag natin na genetic theory. Ibig sabihin, namamana yung physical at saka yung mental traits ng magulang ng mga anak nila. Then later on, pwedeng masuportahan pa yon ng mga environmental. Halimbawa, na barkada. Di ba? Okay, hindi maganda yung pamilya, katulad ng broken family, or sa mismong family, they suffer a certain abuses. Yun ang isa sa most common reason kung bakit may nagiging sociopath saka psychopath.
Hindi ko akalain na ganun talaga nangyari sana. Hindi ko talaga matanggap. Sobrang sakit sa dibdib. Kung pwede nga ang gagawin sa kanya, gagawin ko din. Dapat kung mahuli siya, silaban din siya at saka sunugin. Kung ano ginawa sa anak ko, ganun din dapat gawin sa kanya para patas. Ang Taguig City Police Station ay patuloy na minomonitor itong suspect. Nandiyan ang intelligence section namin na dahil pag sakaling lumabas ka agad itong warrant, may silbi namin sa kanya at maaresto siya.